Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thomas Molinos at shoutout kay Ika Pabilio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Tanong ni Aaron sa 12. Pagdating sa negosyo, nagiging seryoso ang ekspresyon ni daw 12. Mayroong 3 antas ng mga mamamatay tao sa mga itim na tupa. Ang mga taong nakipag-usap sa akin noong nakaraan ay ang pinakamababang antas ng mga bronze killer. Ang mga tao na dapat na dumating upang pumatay sa iyo ay mga tansong mamamatay din. Sa pangkalahatan, kung ang tansong medalya ay maaaring, kung hindi makumplito ang gawain, magkakaroon ng isang pilak na medalya. Ipinaliwanag ng daw 12, malalaman pa ba ni Silver ang tungkol sa Black Sheep? Patuloy na nagtanong si Aaron. Daw 12 awkwardly fished his head and said, isa lang akong bronze medal, pero wala akong masyadong alam tungkol sa silver medal. Gayunpaman, ang makapag-promote sa silver medal ay isang napakalakas na tungkulin. Sa tingin ko malalaman ang higit pa tungkol dito. Paano ang gintong medalya? Ang pilak na medalya ay napakalakas na. Gaano kalakas ang gintong medalya? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Pagdating sa gintong medalya, halatang kumikibot ang ekspresyon ng mukha ni daw 12. Parang may takot siya sa salitang, gold medal. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ng daw 12, ayon sa alamat, may 3 gold medal killer sa Black Sheep Organization. Mayroon silang mga kakayahan na wala sa mga ordinaryong tao, at walang mga gawain na hindi nila kayang gawin sa mundong ito. Ayon sa aking pagkakaintindi, sa tuwing gumagamit ng gintong medalya ang organisasyon ng mga itim na tupa, ito ay dapat na isang pagpatay na gumugulat sa mundo, ngunit ito ay mga alamat lamang, ito ay totoo o hindi. Magkaroon ng mga kakayahan na wala sa mga ordinaryong tao. Ang pangungusap na ito ay ginagawang napaka-curious ng Aaron, dahil siya ay ganoong pag-iral. May katulad ba siya sa ibang bansa? Kung ganoon nga, magandang balita pa rin ito para sa Aaron. Nag-aalala siya na hindi niya maaaring hayaang magsanay ang mga tao sa paligid niya. Kung may mga ganyang tao sa ibang bansa, baka maging breakthrough na ito. Parang kapag lumabas na ang gold medal maiintindihan ko ang Black Sheep Organization. Sabi ni Aaron, daw 12 eyelid straight jump, sa mundong ito, walang handang harapin ang Black Sheep Organization gold medal assassination, dahil kapag ginamit ang gold medal, ang target ay tiyak na dead end. Ngunit ang Aaron ay tila sabik na sabik dito, 3,000 ay hindi biro, paalala ni daw 12 kay Aaron. Lumingon si Aaron at tumingin sa daw 12. Nakangiting sabi niya, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Walang malay na tumango si daw 12. Ang Aaron ay maaari pa ring tumawa sa oras na ito. Ano pa kaya, hindi mo pa nakikita ang totoong malakas? Kung may pagkakataon ka sa hinaharap, makikita mo ito. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa kasalukuyan, walang sino man sa mundo ang makapagpapakita ng 100% ng lakas ng Aaron. Kung talagang may mga gintong medalya ang Black Sheep Organization, maaaring magkaroon ng kaunting interes at pagkakataon ng Aaron na hayaan ang daw 12 tingnan ang tunay na malakas. Gayunpaman, sa harap ng mga problemang ito, ang Aaron ay may isa pang problema. Iyon ay, para kay Chihian, isang masayang bagay na ang Aaron ay hindi sumipot sa gate ng paaralan, dahil nangangahulugan ito na ang Aaron ay hindi makakasama ni Ivory ngayon. Higit pa rito, nang makauwi siya, ang Aaron ay nasa bahay pa rin, na naging dahilan upang magkaroon ng oras si Chihian na mapag-isa kasama ang Aaron. Bagamat hindi mangyayari ang ganitong uri ng pag-iisa, sapat na ito para kay Chihian. Nakakailang hindi ka pumasok ngayon.
Sabi ni Chi Yian kay Han Sanchen, na nakaupo sa sala at nanonood ng TV. Casual na sinabi ni Aaron, na walang interes sa nilalaman ng TV, pagkatapos makinig sa tanong ni Chi Yian, hindi magandang bagay na magkasama araw-araw. Kumunot ang ilong ni Chi Yian at halatang tinanggihan ang pangungusap na ito. Bumalik sa silid, tiningnan ni Chi Yian ang lugar kung saan inilagay ang cake sa unang pagkakataon. Nang makita niyang walang laman ang lugar, natigilan siya. Pagkatapos Aaron, nakaupo sa sala, nakarinig ng isang sigaw. Wala pang 3 segundo, tumakbo si Chi Yian sa sala. Nasaan ang cake ko? Nasaan ang cake ko? Si Chi Yian ay nagtanong kay Aaron nang may takot, na para bang ang pinakamahalagang bagay ay nawala. Bagamat naisip ni Aaron ang reaksyon ni Chi Yian, hindi niya inaasahan na ganito pala ito kabangges. Ang baho ng cake, tinapon ko. Sabi ni Aaron, hindi may tatago ang bagay na ito, mas mabuting sabihin kay Chi Yian ng direkta, hayaan siyang tanggapin ang katotohanan. Tsaka naiwan sa bahay yung mabahong cake. Kakayanin ito ni Chi Yian, ngunit hindi kaya ng Aaron. Itapon mo. Tumakbo si Chi Yian papunta sa Aaron at kinakabahang nagtanong, yan ang gamit ko. Bakit mo itinapon sa akin? Saan mo itinapon? Saan mo itinapon? Ang basurahan ay matagal nang natangay ng truck ng basura. Ito ay isang mabahong cake. Gusto mo bang manatili habang buhay? Sabi ng Aaron. Si Chi Yian ay nalilito. Ang mga mata na walang Diyos ay tumingkayad sa lupa. Para sa kanya, ito ang unang regalong ibinigay sa kanya ng Aaron, na may napakahalagang commemorative significance at hindi mapapalitan ng kahit ano. Kahit na ito ay lumala, nag-expire, inaamag at mabaho, para kay Chi Yian, ito pa rin ang kanyang pinakamahalagang bagay. Araw-araw pa uwi, kahit bago matulog tuwing gabi, tinatitigan ni Chi Yian ang cake para matulog. Cake is food. It's for eating. Kung hindi mo kakainin, magiging walang kwenta. Sabi ni Aaron. Umiling si Chi Yian. Ang ibang mga cake ay para sa pagkain, ngunit binigay ito ni Han Sanchen. Sa tingin niya, ang mga ito ay mga regalo na maaaring kolektahin. Kung paano sila nagiging at kung gaano sila kabaho, walang pakialam si Chi Yian. Hindi, gusto kong ibalik. Sabi ni Chi Yian, tumayo at galit na tumakbo patungo sa pinto. Nang makita ito ni Dao 12, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, alam niya na ang pinahahalagahan ni Chi Yian ay hindi ang cake, ngunit Aaron. Dahil ang cake ay ibinigay ng Aaron, naging iba ito. Ang babaeng ito, tulad ng Aaron, ay tila umabot sa yugto ng kabaliwan. Nang tatakbo na si Chi Yian sa pinto, biglang lumitaw si Aaron sa kanyang harapan, na hamarang sa daan. Biglang nanlaki ang mata ni Dao 12. Nakaupo siya hindi kalayuan sa Aaron ngunit sa isang kisap mata, ang Aaron ay lumitaw na halos 20 metro ang layo, na isang instant na paggalaw lang. Sa sobrang bilis, hindi nakita ng Dao 12 kung paano ito nangyari. Nagsisinungaling na labangan. Dao 12 blurted out subconsciously. Nontog si Chi Yian sa mga braso ni Aaron. Sa oras na ito, hindi niya napapansin kung paano lumitaw ang Aaron sa kanyang harapan. Ang salitang cake lang ang nasa isip niya. Umalis ka nga, hahanapin ko yung cake. Pinaluhan ni Chi Yian si Aaron para sabihin. Pwede ba huminahon ka? Mabahong cake lang yan, importante ba? Sabi ni Aaron. Mahalaga, syempre. Chi Yian na mamaos na kabaitan, iyon ay ibigay mo sa akin, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Walang magawa si Aaron. Hindi niya inaasahan na ang isang cake ay magti-trigger ng ganoong bagay. Kung alam niya, hinding-hindi ito gagawin ng Aaron. Mabaho at nabubulok, kahit bawiin mo pa. Sabi ni Aaron, itatago ko ito, manatili sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay. Napaluha si Chi Yian. Napatikip ng ngipin si Aaron at ipinalakpak ang kanyang kamay sa likod ng ulo ni Chi Yian. Napaka-unstable niya ngayon. Magagamit lang ng Aaron ang paraang ito para hayaan siyang huminto sandali. Dinala si Chi Yian pabalik sa kanyang silid, na konsensya pa rin si Aaron, dahil hindi ito sanhi ng cake. Ang asensya ng problema ay siya pa rin. Sa kasamaang palad, hindi kayang lutusin ng Aaron ang problema, dahil hindi niya kayang bayaran ang pagkakasala ni Chi Yian at gumawa ng mali kay Ivory. Pagkalabas ng kwarto ni Chi Yian, bumantong hininga si Aaron. Para sa kanya,
Ang problemang ito ay mas mahirap harapin kaysa kay Linlong. Ano bang problema mo? Nang makita ni Aaron si Dao 12 na nakatingin sa anak na may kakaibang mga mata, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Walang pakialam ang Dao 12 kung paano haharapin ng Aaron ang emosyonal na problemang ito. Mas curious siya kung paano lumitaw ang Aaron sa harap ni Chi Yian sa isang kisap mata, nagpakita ka lang sa harap ni Chi Yian. Sabi ni Dao 12, ito ang walang malay na aksyon ni Han 3000. Hindi sinasadyang ipakita ang kanyang kakayahan sa harap ng Dao 12. Gayunpaman, dahil nakita na ang Dao 12, hindi nag-iisip si Aaron na hayaan siyang makakita ng higit pa. Aaron ay nawala sa harap ng Dao 12. Naramdaman ni Dao 12 na bigla siyang natakot. Ang boses ni Aaron ay nagmula sa likuran. Iyan ba ang sinabi mo? Dao 12 ay biglang lumingon. Si Aaron ay lumitaw na sa kanyang kakayahan, at ito ay isang instant na bagay na mahirap paniwalaan, dahil ang pinakamabilis na tao sa mundo ay hindi makakarating sa antas na ito, ikaw. Paano mo nagawa iyon? Ang Dao 12 ay puno ng hindi kapani-paniwalang mga tanong, talaga mahirap ipaliwanag sa'yo, pero gagawa ako ng paraan para magkaroon ka ng ganitong kakayahan, sabi ni Han 3000. Nanlaki ang mga mata ni Dao 12 na mas hindi kapani-paniwala. Hindi maipapasa sa kanya ni Aaron ang kakayahang ito, hindi ka nagbibiro. Hayaan mo na ako. Paano ako magkakaroon nito? Sabi ni Dao 12, ngayon sa iyong opinyon, ito ay talagang isang imposibleng bagay, at hindi ko ito magagawa sa maikling panahon, ngunit tiyak na makakahanap ako ng isang paraan upang malutas ang problemang ito. Sooner or later, magiging iba ka. Sabi ni Aaron. Ang Dao 12 ay hindi maipaliwanag na sinabi ng Aaron. Nasimulan na niyang isipin na mayroon siyang kakayahang ito. At that time, kahit siya ang gold medal killer ng Black Sheep, natatakot ako na wala siyang dapat ikatakot. Sa oras na ito, unti-unting naunawaan ng Dao 12 kung bakit hindi natatakot ang Aaron sa Black Sheep. Marahil sa kanyang mga mata, ang tinatawag na mga eksperto ng organisasyon ng itim na tupa ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngunit isang bagay ang nagpapakurious sa Dao 12. Pagkatapos ng lahat, ang martial arts ay gawa sa panahon. Siya ay may mahusay na lakas at tiyak na sinanay ng mahabang panahon. Gayunpaman, napakalakas ng Aaron sa murang edad. Mayroon ba siyang kamangha-manghang talento, Aaron? Napakalakas mo sa murang edad. Hindi ba mas nakakatakot ang future strength mo? Tanong ni Dao 12. Bata pa talaga si Aaron ngayon, ngunit ito ang kanyang muling pagsilang, dahil alam niyang hinding-hindi niya maaaring maging kalaban ang mga taong ito. 3,000, mauna ka na. Subconsciously sinabi ni Dao 12 kay Aaron na kaya niya subukan lamang ang kanyang makakaya upang pigilan ang mga taong ito at bigyan ng Aaron ang isang tiyak na oras upang makatakas. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Ang tanga talaga ng lalaking ito. Hindi ba siya sapat na malakas sa harap ng Dao 12? Hinayaan niya ang kanyang sarili na tumakbo. Dao 12, napakalaki mo sa mga paa at simple ang pag-iisip. Kailangan ko bang tumakbo? Maaari bang maging kalaban ko ang mga taong ito? Sabi ni Han na walang imak na mukha. Saglit si Dao 12 leng, habang tinitingnan ang nakaka-relax na ekspresyon ni Aaron, wala talaga akong makitang takot at tensyon. At saka, may kakaibang phenomenon na sa wakas ay napansin ng Dao 12 na ang mga mamamatay na ito ay naipinamahagi sa lahat ng dako, at walang palatandaan ng anumang aksyon ito ay masyadong kakaiba sa prinsipyo. Kapag ang mga pumatay ay natukoy ng kanilang mga target, pipiliin nilang magsimula sa unang pagkakataon, para makaiwas sa mga extraneous matters, ang pakay ng killer ay patayin ang target, pero bakit hindi nila ginawa? Aaron, itong mga lalaki, bakit sila natulala na wala silang ginawa sa iyo? May boses sa puso ni Dao 12. Dapat may nangyari, kaya hindi ginawa ng mga taong ito, at ang nangyari ay dapat may kinalaman sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!